Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, EPP, ICT, Grade 4, Quarter 1, Aralin 6. Desktop Publishing Software, paggawa ng brochure. Ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Narito ang ating mga kasanayan at layunin. Ang mga mag-aaral ay nakagagawa ng desktop publishing document. Una, matutunan ng mga mag-aaral ang mga pangunahing bahagi ng brochure. Ikalawa, makagagawa ng professional-looking na brochure at epektibong maipahayag ang mensahe nito. Tingnan mabuti ang mga larawan. Ang tawag dito ay brochure. Nakakita na ba kayo ng brochure? Ano ang mga bahagi at impormasyon na nakalagay dito? At ano-ano ang mga gamit ng brochure? Lahat ng katanungan na yan ay sasagutin natin sa araling ito. Ano nga ba ang brochure? Ang brochure ay isang nakatiklop na dokumentong papel na naghahatid ng mahalagang impormasyon tungkol sa produkto, serbisyo, brand, programa at iba pang mga kaganapan upang i-promote o i-advertise ito. Samantala, ang newsletter naman ay isang mahalagang babasahin at nagbibigay ng mahahalagang impormasyon sa mga nagbabasa. Mahalagang malaman ang paggawa ng isang brochure at newsletter. Ang magandang design at ang komprehensibong content nito ay mahalaga sa epektibong paghatid at pagbabahagi ng impormasyon. Sa pagtatapos ng araling ito, magagawa ninyong gumamit ng Microsoft Publisher upang makagawa ng professional-looking brochure at newsletter. Kilalanin natin ang mga salita na dapat nating matutunan sa araling ito. Una ay brochure, ikalawa, newsletter, at ikatlo, design. Brochure. Ito ay isang uri ng publication na nabubuo gamit ang desktop publishing software. Ang newsletter naman ay tumutulong upang ma-deliver ang mga mahalagang impormasyon, mag-share ng updates, news o promotion sa produkto o serbisyo. Ang design naman ay tumutukoy sa proseso ng pag-aayos ng content upang maging visually pleasing at madaling maintindihan ang mga impormasyong nakasaad dito. Ang brochure ay isang uri ng publication na ginagamitan ng disenyo. Ang publication design ay tumutukoy sa proseso ng pag-aayos ng content upang maging visually pleasing at madaling maintindihan ang mga impormasyong nakasaad dito. Ang brochure ay maaaring nakaprinta sa papel at maaari din itong digital. Depende sa layunin, kinakailangan pumili sa mga uri ng brochure. Maraming uri ng brochure ang maaaring pagpilian, gaya ng bifold,
trifold at Z-fold. Lahat ng uri ay may kanya-kanyang layunin at madalas ay ginagamit sa iba't ibang sitwasyon. Narito ang mga halimbawa ng brochure. Isa-isahin natin. Mga uri ng brochure. Una ay ang bifold brochure. May dalawang piraso na pinagsama kaya't kapag binuksan mo ito, mayroon kang 4 na panel. Madalas itong ginagamit para sa simpleng presentasyon tulad ng mga negosyo na nais magbigay ng pangunahing impormasyon tungkol sa kanilang mga produkto o serbisyo. Ang ikalawa naman ay trifold. May 3 piraso na pinagsama, kaya't kapag binuksan mo ito, mayroon kang 6 na panel. Magandang opsyon ito para sa mga detalyadong impormasyon dahil may sapat na espasyo para sa mga teksto at larawan. Karaniwan itong ginagamit para sa mga kaganapan, mga serbisyo o promosyon. Ang ikatlo naman ay ang Z-fold brochure. Katulad ng trifold, ngunit ang pagbubukas nito ay parang Z na pattern. Mayroon ding 6 na panel, ngunit ang pagkakaiba sa pagkaka-fold ay nagbibigay ng ibang visual na epekto. Magandang gamitin ito kung nais mong magkaroon ng isang mas interaktibong presentasyon. Ang ika-4 naman ay ang gatefold brochure. May 2 panel na matatagpuan sa magkabilang panig na bumubukas sa isang mas malaking panel sa gitna. Karaniwang ginagamit ito para sa mga high-end na marketing materials dahil sa eleganteng disenyo nito. Ang ika-4 naman ay ang accordion fold brochure. May maraming panel na nakaayos ng tulad ng accordion. Karaniwan itong ginagamit para sa mga detalyadong gabay o mga katalogo o katalog dahil nagbibigay ito ng maraming espasyo para sa impormasyon. Ang ika-5 naman ay ang roll fold brochure. May mga panel na naka-fold tulad ng isang piraso ng papel na iniikot. Ang pagkaka-fold na ito ay nagbibigay ng isang interactive na karanasan para sa mga nagbabasa. Dumako na tayo sa mga pangunahing bahagi ng brochure. Ang una ay ang front cover. Ang layunin ng bahaging ito ay upang makuha ang atensyon ng audience at pilitin itong basahin ang laman ng brochure. Dito ilalagay ang headline at cover image. Naglalaman din ito ng pangalan ng kumpanya, paaralan o organisasyon. Ang ikalawa naman ay the inside flap. Ang bahaging ito ay mahalaga dahil ito ang nanghihikayat ng tao upang basahin ang nilalaman ng brochure. Ang ikatlo naman ay ang the content. Ang content ay ang main section ng brochure. Ang content ay nagbibigay ng lahat ng impormasyon tungkol sa layunin ng brochure. Nagbibigay ito ng impormasyon ng produkto, kumpanya, at mga mahalagang kaganapan. Ang ikalima naman ay ang the outside flap. Ang bahaging ito ay kadalasang nagbibigay ng reward sa magbabasa ng brochure. Nagbibigay din ito ng mga tips and tricks sa mga nagbabasa.
Ang ika-6 naman ay ang the back cover. Layunin ng bahaging ito na i-engage ang mga tao sa iyong business. Makumbinsi silang bumili, mag-donate, maging bahagi ng event o i-follow ang iyong page sa social media. Ngayon naman, dumako tayo sa isang pagsasanay. Paggawa ng trifold brochure. Number 1, buksan ang publisher at gumamit ng template. Number 2, piliin ang built-in brochure template at pumili sa mga designs na nakadisplay sa bawat kategorya. Number 3, i-customize ito gamit ang color scheme command at piliin ang color scheme na gusto. Number 4, sa font scheme naman ay piliin ang font scheme na gusto mo. Number 5, sa business information, piliin ang create new at pumili ng business information sheet. Number 6, sa page size, piliin ang 3 panel. Number 7, sa form, piliin kung anong klase ng form ang angkop sa iyong brochure. Kung walang mapili ay i-click ang None. Number 8, i-click ang Create at makikita na ang napiling brochure sa publication. Number 9, palitan ang placeholder ng text sa pamamagitan ng pag-click sa placeholder text. I-type ang bagong text. Number 10, palitan ang picture. Number 11, i-right-click ang placeholder picture, piliin ang Change Picture at i-click ang Change Picture command. Number 12, i-click ang source ng bagong picture na ilalagay. Number 13, pumili ng picture na angkop sa publication at i-double-click ito. Otomatikong i-resize ng publisher ang image upang mag-fit ito sa placeholder ng picture. Number 14, ulitin ang prosesong ito kung magpapalit ng iba pang picture. Number 15, kung nagawa na ang lahat ng angkop na formatting sa brochure at tapos na, i-save ang publication sa pamamagitan ng pag-click ng File, then Save As. Number 16, maglagay ng kaukulang file name sa iyong publication at piliin ang lokasyon kung saan i-save ang file. At number 17, kapag na-save na at maayos na ang brochure, i-print na ito. Paglalapat at pag-uugnay ng ating natutunang aralin ngayong araw. Narito ang sagutang papel ng pagkatuto. Ang pamagat ay My Brochure. Gawain bilang isa, paggawa ng brochure. Ang layunin, makagawa ng isang trifold brochure. Kagamitang kailangan, computer o desktop publishing software. Panuto, gawin ang mga sumusunod na hakbang upang makagawa ng isang trifold brochure. Number 1,
Isipin kung ano ang layunin ng iyong brochure at kung ano ang tiyak na paksa. Halimbawa, kung ang brochure ay tungkol sa turismo sa ating bayan, kailangang maglagay ng iba't ibang impormasyon tungkol sa mga mahahalaga at magagandang tourist destinations. Number 2, gawin ang draft at i-layout ang iba't ibang elemento sa bawat panel o ibahagi o bahagi ng trifold brochure. Number 3, i-format ang trifold brochure gamit ang lahat ng mga natutunang formatting commands at features ng publisher. Gawing professional looking ito. Number 4, kung tapos na, i-save ito sa computer at gamitin ang file name na My Brochure and then your last name. Number 5, i-print ang brochure at ipasa ito. Narito naman ang rubric sa pag-evaluate. 4 na puntos ang pinakamataas at 1 puntos naman ang pinakamababa. Ang mga kasanayang kaalaman ay ang mga sumusunod: accuracy, neatness, creativity, at colorful. Good luck! Para naman sa pabaong pagkatuto, unang tanong, ano-ano ang mga natutunan sa paggawa ng brochure o newsletter gamit ang publisher? Ang sagot, sa paggawa ng brochure o newsletter gamit ang publisher, matututunan mong magdisenyo ng magandang layout, mag-organisa ng text at larawan, at gumamit ng mga template. Malalaman mo rin kung paano i-format ang font at kulay, mag-print o mag-save sa iba't ibang format, at mag-proofread ng nilalaman para sa tamang impormasyon. Ikalawang tanong, ano-ano ang mga dapat isaalang-alang sa paggawa ng brochure o newsletter upang mapaganda ito gamit ang mga iba't ibang pamamaraan? Narito ang sagot. Para mapaganda ang brochure o newsletter, gumamit ng malinis na disenyo, magdagdag ng mga larawan at graphics, at ayusin ang nilalaman ng malinaw. Tiyakin na kapaki-pakinabang ang impormasyon, may malinaw na call to action, at walang mga pagkakamali. Piliin ang tamang format para sa pag-print. Ikatlong tanong, bakit ito mahalaga? Ang sagot, mahalaga ang magandang brochure o newsletter dahil ito ay nagbibigay ng malinaw at kaakit-akit na impormasyon sa mga mambabasa. Nakakatulong itong makuha ang kanilang atensyon, palakasin ang iyong mensahe, at hikayatin silang gumawa ng aksyon. Ang profesional na itsura at maayos na nilalaman ay nagpapataas ng kredibilidad at epekto ng iyong komunikasyon. Para sa ating pagninilay sa pagkatuto, kumpletuhin ang pangungusap. Ang pagkakaroon ng kaalaman sa Microsoft Publisher ay makakatulong sa... Ang sagot, ang pagkakaroon ng kaalaman sa Microsoft Publisher ay makakatulong sa paglikha ng mga profesional na materyales tulad ng brochure, flyers, at newsletters. Ikalawa, kailangang malaman ang mga tamang pamamaraan gamit ang mga tools at features ng Microsoft Publisher upang makagawa ng epektibo at maayos na disenyo. Para naman sa ating pagsusulit, i-finalize ang ginagawang brochure at newsletter at mapipili ang 10 mag-aaral upang mag-present o magpakita ng output sa klase. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content.
I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat! Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, EPP, ICT Grade 4, Quarter 1, Aralin 6, Desktop Publishing Software, Paggawa ng Newsletter. Ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Mga kasanayan at layunin. Ang mga mag-aaral ay nakagagawa ng desktop publishing document. Una, matutunan ng mga mag-aaral ang mga pangunahing elemento ng newsletter. Ikalawa, makakagawa ng professional-looking na newsletter at epektibong maipahayag ang mensahe nito. Tingnan mabuti ang mga larawan. Alam niyo ba kung anong tawag dito? Tama! Ang tawag natin dito ay newsletter. Dahil ngayong araw, kilalanin natin kung ano nga ba ang newsletter at para saan ito. Nakakita na ba kayo ng isang newsletter? Ano-ano ang mga bahagi at impormasyon na nakalagay dito? At ano-ano ang mga gamit ng newsletter? Ang newsletter ay tumutulong upang ma-deliver ang mga mahalagang impormasyon, mag-share ng updates o news, o promotion sa produkto at serbisyo. Ito ay isang napakagandang material upang mapanatili ang koneksyon sa mga customers, followers o clients. Maaaring gamitin ng isang kumpanya, organisasyon o business establishment ang newsletter upang mapalago ang katapatan at pagtitiwala nila dito. Sa pagtatapos ng araling ito, magagawa ninyong gumamit ng Microsoft Publisher upang makagawa ng professional-looking brochure at newsletter. Narito ang ilan sa mga salita na ating pag-aaralan ngayong araw. Una ay ang brochure. Ito ay isang uri ng publication na nabubuo gamit ang desktop publishing software. Ikalawa ay ang newsletter. Ito ay tumutulong upang ma-deliver ang mga mahalagang impormasyon, mag-share ng updates, news o promotion sa produkto at serbisyo. Ikatlo ay ang design. Ito ay tumutukoy sa proseso ng pag-aayos ng content upang maging visually pleasing at madaling maintindihan ang mga impormasyong nakasaad dito. Ang newsletter ay isang uri ng komunikasyon na madalas ginagamit ng mga organisasyon, kumpanya o individual upang magbigay ng mga update, impormasyon o balita sa kanilang mga taga-subaybay o miyembro. Karaniwan, ang newsletter ay ipinapadala sa pamamagitan ng email, ngunit maaari din itong maipamahagi sa pisikal na anyo o sa pamamagitan ng iba pang digital na platform. Ang newsletter ay mahalaga dahil ito ay tumutulong na panatilihin ang koneksyon sa mga tao.
magbigay ng mahahalagang impormasyon at ipakita ang mga bagong bagay tungkol sa isang organisasyon. Nakakatulong din ito para malaman ng mga tao ang mga espesyal na alok at kaganapan. Sa madaling salita, ang newsletter ay isang paraan para manatiling updated at makuha ang interes ng mga taga-subaybay. Narito naman ang mga kahalagahan ng newsletter. Ang newsletter ay mahalaga dahil ito ay: una, nagpapanatili ng ugnayan sa audience. Tinutulungan itong manatiling konektado sa mga tao. Ikalawa, nagpapalaganap ng impormasyon at updates. Nagbibigay ng mga bagong balita at detalye. Ikatlo, nagpapalakas ng brand at reputasyon. Tinutulungan itong makilala at magtiwala ang mga tao sa iyong pangalan. Ikaapat, nagpapabuti ng customer engagement. Nag-aanyaya sa mga tao na makibahagi at maging aktibo. Ikalima, nagpapalaganap ng promosyon at alok. Nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga espesyal na alok at diskwento. Narito ang mga pangunahing elemento ng newsletter. Number 1 ay ang headers. Ang newsletter ay naglalaman ng masthead na nagpapakita ng branding at hinihikayat nito ang audience na basahin o kaya'y ipagpatuloy ang pagbabasa. Number 2 ay visual elements. Ang newsletter ay naglalaman ng mga vibrant photos, vivid illustrations o kombinasyon ng dalawa. Number 3 ay content section. Ang content ng newsletter ay naglalaman ng articles, tips o product highlights. Ang content ay nagbibigay ng gabay sa reader hanggang sa makatuntong sa desired na aksyon. Number 4, call to action. Ang bahaging ito ng newsletter ay nagtutulak sa nagbabasa mula sa engagement hanggang sa aksyon. Mga halimbawa nito ay shop now, read more, or subscribe. Ngayon naman, dumako tayo sa isang pagsasanay, paggawa ng newsletter. Number 1, buksan ang publisher at pumili ng template. Number 2, i-click ang built-in newsletters at pumili ng template sa mga kategorya. Number 3, i-click ang newsletter template na napili. At sa Customize, i-click ang color scheme at font scheme na gusto. Number 4, i-click ang business information na kailangan or gumawa ng bago. Number 5, sa options, piliin ang 1-page spread o 2-page spread. Number 6, i-click ang Create. Makikita ang newsletter sa work area. Number 7, i-edit ang newsletter at palitan ang layout nito.
Sa Page Design tab, i-click ang options at piliin kung ilang column ang ilalagay sa bawat pahina. Number 9, i-click ang OK kung nakapili na, makikita na ang bagong layout sa newsletter. Number 10, i-modify ang mga text sa newsletter sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang. Letter A, sa bawat block ng placeholder text, gawin ang isa sa mga ito. Una, piliin ang placeholder text at mag-type. O ikalawa, i-right-click para piliin ang placeholder text, ituro ang Change Text sa shortcut menu, i-click ang text file, i-click ang file na kinalalagyan ng text na gagamitin at i-click ang OK. Letter B, sa pag-adjust ng text size, gawin ang isa sa mga ito. Una, upang hindi mag-automatikong mag-resize ang text at mag-fit ito sa text box na hindi connected sa ibang text boxes, i-click ang text box at sa text box Tools Format tab, i-click ang Text Fit Do Not Auto-Fit. O kaya naman, upang palitan ang font size manually, piliin ang text at i-click ang bagong font size sa font size list ng text box Tools Format tab. Number 11, palitan din ang picture o mga picture sa newsletter. I-right-click ang placeholder picture at ituro ang Change Picture. I-click ang Change Picture. Number 12, pumili ng bagong picture mula sa mga iba't ibang lokasyon sa Insert Picture dialog box at i-click ang Insert. Number 13, gawin ang angkop na formatting sa mga elements ng newsletter upang maging professional looking ito. At number 14, isave ang mga pagbabagong ginawa sa publication. Number 15, maglagay ng kaukulang file name sa iyong publication at piliin ang lokasyon kung saan isi-save ang file. Number 16, kapag na-save na at maayos na ang newsletter, i-print na ito. Para naman sa paglalapat at pag-uugnay ng ating aralin ngayong araw, narito ang sagutang papel ng pagkatuto. Ang pamagat ay My Newsletter. Ang gawain natin ay paggawa ng newsletter. Ang layunin, makagawa ng isang newsletter. Kagamitang kailangan, computer at desktop publishing software. Panuto, gawin ang mga sumusunod na hakbang upang makagawa ng isang newsletter. Number 1, isipin kung ano ang magiging paksa ng iyong newsletter. Maaaring i-feature ang mga iba't ibang kaganapan sa inyong paaralan gaya ng katatapos lang na Clean and Green program. Number 2, gawin ang draft at i-layout ang mga iba't ibang elemento sa mga bahagi ng newsletter. Number 3, i-format ang newsletter gamit ang lahat ng mga natutunang formatting commands at i-feature at features ng publisher. Gawing professional looking ito. Number 4, kung tapos na, i-save ito sa computer at gamitin ang file name na My Newsletter, Your Last Name. I-print ang newsletter at ipasa ito. Narito naman ang rubric sa pag-evaluate.
4 na puntos ang pinakamataas at 1 puntos naman ang pinakamababa. Ang mga kasanayan kaalaman ay ang mga sumusunod: accuracy, neatness, creativity, at colorful. Good luck! Para naman sa pabaong pagkatuto, ano-ano ang mga natutunan sa paggawa ng brochure o newsletter gamit ang publisher? Ang sagot, sa paggawa ng brochure o newsletter gamit ang publisher, matututunan mong magdisenyo ng magandang layout, mag-organisa ng text at larawan, at gumamit ng mga template. Malalaman mo rin kung paano i-format ang font at kulay, mag-print o mag-save sa iba't ibang format, at mag-proofread ng nilalaman para sa tamang impormasyon. Ano-ano naman ang mga dapat isaalang-alang sa paggawa ng brochure o newsletter upang mapaganda ito gamit ang mga iba't ibang pamamaraan? Ang sagot, para mapaganda ang brochure o newsletter, gumamit ng malinis na disenyo, magdagdag ng mga larawan at graphics at ayusin ang nilalaman ng malinaw. Tiyakin na kapaki-pakinabang ang impormasyon, may malinaw na call to action at walang mga pagkakamali. Piliin ang tamang format para sa pag-print. At ang ikatlong tanong, bakit ito mahalaga? Ang sagot, mahalaga ang magandang brochure o newsletter dahil ito ay nagbibigay ng malinaw at kaakit-akit na impormasyon sa mga mambabasa. Nakakatulong itong makuha ang kanilang atensyon, palakasin ang iyong mensahe at hikayatin silang gumawa ng aksyon. Ang profesional na itsura at maayos na nilalaman ay nagpapataas ng kredibilidad at epekto ng iyong komunikasyon. Para naman sa pagninilay sa pagkatuto, kumpletuhin natin ang pangungusap. Una, ang pagkakaroon ng kaalaman sa Microsoft Publisher ay makakatulong sa paggawa ng mga profesional na dokumento tulad ng brochures, newsletters at flyers. Pinapadali nito ang pagdisenyo at pag-aayos ng layout, pagdagdag ng mga larawan at graphics, at ang pag-format ng nilalaman upang makagawa ng kaakit-akit at epektibong material sa marketing. Ikalawa, kailangang malaman ang mga tamang pamamaraan gamit ang mga tools at features ng Microsoft Publisher upang makagawa ng epektibo at maayos na disenyo. Ngayon naman, para sa ating pagsusulit, i-finalize ang ginagawang brochure at newsletter at mapipili ang 10 mag-aaral upang mag-present o magpakita ng output sa klase. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!